everyone at welcome po sa aking channel. This is Coach Jared. Today is the 1st of February 2021. Huwag niyo po kakalimutan mga Towercats to like, share, and subscribe po ang ating videos. Huwag niyo po kakalimutan mga Towercats, no? Paki-share po yung mga replay natin dahil malaking tulong po ang nabibigay po sa akin ng inyong pag-share ng mga replay natin, no, mga Towercats. So, at mag-subscribe po tayo. Pa-click din po yung notification bell para lagi po kayong nabibigyan ng notification kapag meron po akong mga bagong live, bagong uploads, etc. etc. Papasalamatan po natin ang isa sa ating mga supporters. Isa po sa ating mga supporters. At siya po mga Towercats ay si Wonderfully Made. Si Wonderfully Made po ay isang negosyo na bumubuo ng mga regalo para sa inyong mga minamahal. So, may message na lang po siya sa wonderfullymade.ph. Ayan, meron send message sa Facebook page na. Meron din po siyang Instagram account at sa baba po ay meron siyang email address, makeyourwifebusy@gmail.com. I-message nyo lang po siya. Ilagay nyo po doon sa inyong message kung ano ang gusto nyo ibigay sa inyong minamahal na regalo. Lalo na lang ngayong Valentine's mga Towercats kasi meron siyang pa-promo ngayong Valentine's. So, meron siyang self-care box. Oh, taray, self-care box. So, merong yung formulary. Hindi ko alam yan. Ayan, meron siyang mga may mga lotion. Ayos to maganda to Ayan, meron siyang promo hanggang February 5. So lahat po ng o-order sa kanya hanggang February 5 ay meron pong special rate dito sa self-care box na pwede nyo pong iregalo sa inyong mga minamahal sa buhay. I-message nyo lang po siya sa kanyang Facebook page wonderfullymade.ph, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, at sa kanyang email sa baba, makeyourwifebusy@gmail.com. So, ayan po mga Towercats, okay? So, mga Towercats, dito na po tayo sa ating main topic, no? Sa ating main topic. Mukhang nagkakainitan ngayon ng Malacanang tsaka ang Senado. Medyo mainit ngayon ng siguro pang ilang beses na to. Una si PRRD tinitira ang Malacanang, ang Senado. Okay, una si PRRD. Tapos ngayon, nagkakaroon naman ng hidwaan itong si Risa Hontiveros at saka itong si Spokes Harry Roque. Pero bago po tayo pumunta diyan, no, tingnan muna natin kung ano yung nangyari. Kwentuhan po muna tayo kung ano yung nangyari. Last week, January 28, basta yung week na yan, no, merong nangyari sa West Philippine Sea. Isa pong grupo ng ating mga mangingisda ang allegedly pinigilan daw makatawid ng Coast Guard ng China. Okay? Tapos, mga Towercats, dahil doon, syempre, nagreklamo, nagalit ngayon tong Hontiveros. Tinira na naman si PRRD. Ang sabi, inutos-utusan si PRRD. Dapat ganito, dapat ganyan. Meron tayong vlog tungkol dyan last week. Or live pala. Meron tayong live tungkol dyan last week. Pwede nyo pong panoorin sa ating playlist. So, ito na nga. Nangako na po ang presidente natin, si Pangulong Duterte. Siya po ay nagbitaw na ng salita na poprotektahan niya ang mga mangingisda na nasa West Philippine Sea. Okay? Ito po yung sinabi niya. Ang presidente po ay naninindigan na siya ay presidente ng Pilipino. Ito po ang sinabi ni Harry Roque. Poprotektahan niya ang mga Pilipino, poprotektahan po ni presidente ang ating mga kababayan. In spite of what Senator Risa Hontiveros says. Ayun, yun yung nangyari. So, ito pong si Risa Hontiveros, kuda kasi ng kuda. Kuda ng kuda. Okay, inutusan pang Malacanang kung anong dapat niyang gawin. So, sabi po, dinagdagan pa ni Spokes Harry Roque, no? Meron tayong separation of powers. Totoo din naman. Hiwalay po ang kapangyarihan ng Kongreso, Congress meaning Senate at lower house o House of Representatives. Ang Kongreso, hiwalay po yan sa kapangyarihan ng executive o executibo. Executive na lang. Yung iba po ang kapangyarihan yan sa executive. Hindi ho pwedeng magbanggaan yun.
Hindi mo rin pwedeng utusan ang executive. Bawa ako, senador ako. Sasabihin, ano ba naman yan? Galaw-galaw naman. Hindi ko pwedeng ganun. Dapat meron kayong parang gentleman's approach. Kailangan. Sibil ang approach. Kaya tingnan nyo to si President Duterte. Simula nung nag-umpisa ang kanyang termino hanggang ngayon na matatapos na. Actually, recently medyo tumatapang na rin yung mga salita ni Pangulo sa Senado. Pero nung nag-uumpisa siya hanggang recently, hindi niya pinapakailaman yung Senado. Hinahayaan lang niya magsalita. Sige, kuda lang kayo, kuda. Recently, mga Tabergads, medyo, medyo umaanghang na ang mga salita ni Pangulong Duterte. At saka, napapansin nyo, recently, mas nag-uusap sila ngayon ni Tito Soto. Diba? Yung tsa-tsa na gustong ipagawa ni Pangulong Duterte, mind you, by the way, hindi pa rin sinusunod hanggang ngayon ni, what's his name? Ni Speaker. Velasco. Alan Velasco, Hindi pa rin niya sinusunod yung utos ng presidente na isama sa charter change ang pagtanggal sa party list. Alan, ikaw, Ikaw. Ibang charter change ang gusto nyo, Sige. Yan na natin. Going back. Meron tayong separation of powers, sabi ni Harry Roque. Hindi naman po dapat diktahan ni Senator Ontiveros ang ating presidente. Totoo naman. Hindi talaga dapat. At hindi na kinakailangan sabihin kung anong gagawin ng presidente. Tama si Spokes doon. Alam niyo mga Tabergads, hindi ako fan ni Spokes Harry Roque. Okay? Hindi ako fan ni Spokes Harry Roque. Pero, pag nasa tama si Spokes, susuportahan ko siya. Nasa tama siya dito. Okay? So, ito na nga yun nangyari. So, nagkaroon na ng ganyang bangayan, unti-unti. Site can't be reached daw. Eto na. Biglang nagkaroon na nung protesta. Naalala nyo, last week, nagpadala ng diplomatic protest ang ating DFA sa China. Sumagot ang China sa diplomatic protest natin. Ang sabi, yung daw batas na kanilang pinasa sa China, the enact of the law does not indicate any change of China's maritime policy. Mga Tabergads, ito yung nakakatakot kasi dyan . Ang sinabi ng Chinese Embassy sa DFA natin, yung pagpasa ng Coast Guard law sa kanilang bansa ay hindi pagbabago sa polisiya, sa maritime policy, sa polisiya ng karagatan ng China sa mundo. Okay. Ito kasi ang polisiya nila, mga Tabergads. Ito yung nakakabwisit yan. Ang polisiya nila, mga Tabergads, kanila ang lahat ng nandoon sa 9-dash line. Yung 9-dash line, mga Tabergads, yun ang South China Sea, yung buong yun. Kanila daw yun. Yun ang kanilang maritime policy. Okay, tuloy natin yung kanilang binasa. Ang kanilang pinadala. China has always been committed to managing differences with countries, including the Philippines, through dialogue and consultations and upholding peace and stability in the South China Sea. So, yun na nga. Mananatili daw ang diplomasya sa kanilang pakikipag-usap tungkol sa disputed waters ng South China Sea. Okay. None of these laws have been seen as a threat of war. Hindi raw po ito pagbabanta ng giyera. Hindi raw, sabi niya. Chinese government to, hindi ko pagkakatiwalaan. Okay? Sabi, ito po kasi yung okay, ito kasi yung sinabi ni Teddy Locsin sa Chinese Embassy.
while enacting law is a sovereign prerogative, sabi niya, ang paggawa ng batas at pag-enforce ng batas ay eksklusibo sa bansa nyo, sovereign sa inyo. Kalayaan nyo yun, sabi sa China. This one, ito raw yung Coast Guard law nila, given the area involved, or for that matter, the open South China Sea, is a verbal threat of war to any country that defies the law, which, if unchallenged, is submission to it. Again, mga Tower Gods, ang sinasabi po ng China, isipin po natin maigi, gamitin po natin ang ating common sense. Kasi po, feeling ko marami na namang mga galit sa akin dito, sasabihin sa akin, anti-China ako. Mamaya po, papaliwanag ko sa inyo kung bakit anti-China ako. Huwag niyo po kakalimutan wala rong nagbago. The enact of the law doesn't indicate any change of China's maritime policy. Buti sana mga Tower Gods, kung sinabi nila sa implementasyon ng batas na to, hindi kasama ang South China Sea. Walang problema. Tapos, walang kwentuhan, mag-uusap pa rin tayo, diplomasya pa rin. Pero anong sinabi nila? Wala. Ang sinabi nila, walang magbabago sa aming polisiya. Ang polisiya nila, mga Tower Gods, amin ang South China Sea. At mga Tower Gods, huwag kayong umasa ng suporta ng galing sa US. Ngayong si Biden ang presidente ng Amerika, huwag kayong umasa. Alam nyo ba na ang China ay nakikipag-negotiate na kay Biden para tanggalin ang mga blacklisted companies? Ang Huawei ay nagre-request na kay Biden na tanggalin ang pagkaka-blacklist sa kanya sa Amerika. Huwag kayong umasa. Natutulong ang Amerika. Kung sakaling naging bully na naman tong China sa South China Sea. Kayong umasa. Mga Tower Gods, alam nyo itong Coast Guard law na to, ang laking issue talaga nito. Sa totoo lang. Maski ang Japan, nag-iingat dito. Kasi merong mga isla ang Japan na inaangkin ng China. Yung Senkaku Islands. Okay? Ano bang sabi ng Japan? Japan has expressed alarm, na-alarma raw ang Japan sa bagong batas na isinulong ng China. Bakit? The new law which entered into force today could shake the order based on international law. Yung UNCLOS. Ayan, Tokyo is braced for possible Chinese military actions in the South China Sea, where tensions are running high over the Japanese-administered Senkaku Islands claimed by Beijing. So pati ang Japan ngayon, nag-iingat. Ang Taiwan, mga Tower Gods, kating-kate ng sakupin ng China yan. Taiwan. Kating-kate ng sakupin ng China yan. Siyempre, ang South China Sea, hindi lang tayo nakikling dyan. Nandyan ang Vietnam, nandyan ang Indonesia, nandyan ang Thailand. Marami tayong claimants dyan. Pero sinong umaangkin? China lang. Ngayon, mga Tower Gods, itong bitaw ng salita na to, okay, yung sinabi ng China na none of these laws have been seen as a threat of war, hindi ko pagkakatiwalaan yan. Hindi ko pagkakatiwalaan yan. Alam nyo kung bakit, mga Tower Gods? Ito kasi. Kung hindi nila kaya, maski sarili nilang tao, sarili nilang citizens, hindi nila kayang irespeto, how much more ibang tao? How much more ibang bansa? Alam nyo ba na hindi kayo pwedeng mag-own ng property sa China? Hindi kayo pwedeng bumili ng lupa. Hindi kayo pwedeng mag-ari ng lupa. Nasa batas nila yun.
Individuals cannot privately own land in China. Ang pwede nyo lang gawin ay bilhin ang rights nito. Uupa kayo. Bibilhin nyo yung rights. Bibilhin nyo yung rights. Oh. Thank you very much, Laura. Shucks, di ko makita yung buong name. Sorry po, wait lang. Dito ko titignan. Thank you very much, Laura Laboriante, sa atin pong super chat. Maraming pong salamat. Na-appreciate po natin yan. At sana po, wag po kayo magsawa. Ayan. Maraming pong salamat. Going back po sa ating topic. Hindi ho kayo pwedeng mag-own ng lupa. Pwede nilang kayo mag-ari ng lupa. Actually, hindi nyo nga pag-aarian eh. Bibilhin nyo lang para magamit nyo yung rights. Pero hanggang 70 years lang siya. After 70 years, ibabalik nyo sa gobyerno. Ito pa. Ba't ko pagkakatiwalaan ang gobyerno na hindi man lang kayang irespeto ang freedom of expression? Alam nyo, mga Tabergods, nakakatawa nga itong mga nakakatawa nga itong mga makakaliwang grupo eh. Kung makareklamo sila ng freedom of expression. Wow! Wagas! Ang pinapaniwalaan naman ng mga komunistang nasa Pilipinas ngayon, Maoist communism. Maoism. Ito sa China, Maoism to. Okay? Limited freedom of expression for China's free speech elite. Hindi ka pwedeng magsalita laban sa gobyerno. Pili lang ang pwedeng kumontra sa gobyerno. Kung ikaw, ito, the only people in China who can publish criticisms of or opinions contrary to those of the Communist Party are senior members of the Communist Party. Sila lang ang pwedeng magsalita laban sa kanila. Sa mga pro-China dyan, baka gusto nyo ng ganito. Ako, ayoko kasi. Sorry. Pero hindi talaga ako agree dyan. Kasi mga Tabergods, basic yan. Basic yan. It's, kumbaga, this is a right. Kakarapatan natin na imbued from birth. Okay? Tayo mga Tabergods, tayong lahat ay isinilang na may karapatan na i-express o ilabas, i-communicate ang ating mga saloobin. Pinipigilan sa China yan. Freedom of expression in China, a privilege, not a right. Hindi, di ba? Hindi ko lalo na to mga Tabergods, hindi ko pagkakatiwalaan ang isang gobyerno na pipigilan na akong sumamba sa Diyos na gusto kong sambahin. Basic yan eh. Is China conducting a crackdown on religion? Mga Tabergods, baka sabihin nyo, hindi, lumang balita na yan. Mga Tabergods, 2019 lang to. Uso pa. Ayan, no? Reports sa mga Muslim to. The reports suggest that China is participating in the practice of forced conversion whereby Muslims are forced to eat pork and drink alcohol. China yan, ha? Paano naman yung mga Catholics, Christians? Yan. Christians have also been subjected to various methods of discrimination and persecution in China. The treatment complained of includes the closures of churches, the ban on the sale of Bibles online, the removal of crosses, and the arrest of priests and worshippers. Diba? Tingin nyo ba kung hindi ang China nga mismo hindi nila kayang irespeto ang karapatan ng mga citizens nila? Expect nyo tayo irerespeto tayo ng China? Asa? Huwag kayong umasa. Gusto nyo mawala ng internet?
Mga Tabarkads, sa China, kontrolado ng gobyerno ang internet. Walang Facebook doon, walang Google, wala lahat. Iba yung ano doon, meron silang sarili nilang version. Di lang ako familiar kung ano yung version na ano. Pero ang alam ko, meron silang version ng Viber na yung penguin yung logo. Nakalimutan ko yung pangalan nun eh. Basta penguin yung logo niya. Walang Facebook doon, may sarili silang social media. Bakit ganon mga Tabarkads? Kasi minomonitor ng gobyerno mismo kung ano yung pinopost mo doon. Minomonitor ng gobyerno kung ano yung mga sinasabi mo. Lahat ng tao doon naka-surveillance. QQ! Ayun, thank you very much, Q. Ano yun? BJ Cans. QQ. Yung sinasabi ko, QQ. May nagsasabi, Weibo. Weibo yung FB daw nila doon. Weibo. Ayan. Yun ang social media nila. Bakit? Kasi nga minomonitor lahat ng kwentuhan doon. So kung hindi marespeto ng China ang personal space ng mga citizens nila pagdating sa mga messages nila, pagdating sa mga sinusulat, sa mga ini-email, etc., etc. Sa palagay nyo ba, irerespeto nila yung boundaries natin? Yung teritoryo natin sa Pilipinas? Ngayon mga Tabarkads, ako, ayoko kay Ontiveros. Totoo lang. Kasi mga Tabarkads, ano siya para siyang appendix, walang silbi sa Senado. Pero ang maganda kasi, mga Tabarkads, hindi nalalayo ang sentimiento ng administrasyon sa sentimiento natin, mga ordinaryong tao. Si Ontiveros kasi, pinapaikot niya yung balita. Ang gusto niya, pumabor sa politika niya. Pabibo. Yun ang lumalabas ngayon kay Ontiveros. Bakit? Ano po bang sinabi ni Spock Sari Roque dyan? Ito pong sinabi niya. Ay, hindi. Bago tayo pumunta doon. Kahapon, or nung Biyernes, tinira nito ni Ontiveros si Spock Sari Roque. Sabi niya, nananahimik eh. Sabi niya, perhaps like Secretary Locsin, Presidential Spokesperson Harry Roque also needs some time to reflect on the situation instead of lawyering for China. Oh. Kesa ipagtanggol mo ang China, mag-isip-isip ka ng bahagya, sabi niya kay Spokes Harry Roque. Alam niyo naman, si Spokes mataray din yan. Mataray din yan si Spokes. Basahin pa natin to. And downplaying the threat, China's blatant and heavy-handed disregard of international law poses to our national interest. Okay, thank you so much po, Sir Cesar Laboriante, for the super chat po. Thanks for being me daw. Wow. Salamat po. Secretary Roque saying that the UNCLOS, a treaty China believes does not apply to its dispute with rival claimants in the West Philippine Sea, already protects our fisherfolk from China's incursions, is both naive and irresponsible. Mga Tabarkads, alam niyo yung kinokontra mo yung sarili mong salita. Ito yung ginawa ni dito ni Ontiveros. Pero kung gaano kabobo talaga itong babae. Ang sabi niya, ang una niyang sinabi, ang pagsasalita ni Secretary Roque na merong UNCLOS ay sapat na para protektahan ang ating mga mangingisda. Totoo po yun. Hindi po downplaying yun. Hindi ho yun pagmamaliit sa UNCLOS. Totoo yun. Ang kabobohan dito ni Rizzo Ontiveros, siya yung nagmamaliit sa UNCLOS. Minamaliit niya yung UNCLOS. Yun yung kabobohan niya dito. Kasi po, tama po si Secretary Roque. Kapag po hinaras ng China ang ating mga mangingisda, pwede po tayong dumiretso sa Hague at kasuhan ang China. Bakit? Dahil tayo po ang nanalo sa UNCLOS.
Ngayon, ang gagawin na lang natin, ipaglaban yung dispute na yan. Ipaglalaban lang natin yan sa Hague. Yun po kasi talaga yung UNCLOS Sinabi na ni Pangulong Duterte yan nung nag-speech siya sa UN. Ang sabi niya, the award, yung pagbibigay sa atin ng panalo ng UNCLOS ay bahagi na ng international law. Wala silang choice dun. Kahit sabihin ng China na mali ang sinabi ng UNCLOS, yun ay illegal, etc., etc., wala silang magagawa doon dahil yung UNCLOS ay batas na nire-recognize ng lahat ng miyembro ng UN. Ang problema po kasi sa UN ngayon, mga Tuppercats, simpleng-simple lang po. Ang China po ay miyembro ng UN, syempre. At sila rin po ang naghahawak ng what do you call this group? Security Council. Yun, Security Council. Sila rin po ay nasa UN Security Council. Yun po ang problema doon. Kaya to some degree na mamanipula niya yung sistema ng UN. Yun po ang problema doon. Ngayon, paano natin ipaglalaban yun? Kailangan po natin ng mga malalaking backer na hindi naman po nawawala. Bakit? Backer natin ang Japan, Australia, US 50-50. Sa ngayon. Pero nung panahon ni Trump, 100% yan. Backer natin ang US. Oh. So, sino ba? Taiwan. Yung mga galit sa China. So, yan. But anyway, going back. Ito pa yung nakakabwisit sa salitaan ni sana yun? Ni Ontiveros. Yan. The opposing senator was referring to Roque's initial remarks that the use of force is generally prohibited under international law. Natotoo din naman. It's generally prohibited. Okay? So, dito po, sumagot si Harry Roque. Si Spox. Ano pong sinagot ni Spox dito? Nagtataraya na sila Okay, ito po yung sagot niya. Ito po yung balita ng Manila Bulletin. Okay? Kanina lang po balita to, 3:57 PM, February 1, 2021. Malacanang takes wait and see tack on China's new Coast Guard law. So, sabi ng Malacanang, let's wait and see. Wag tayong tatalon sa mga conclusions. Okay? Ang tawag dyan, mga Tuppercats, sa English ay prudence. Sa Tagalog, pagiging wais. Prudence. Pagiging wise or wais sa Tagalog. Sabi, so there is a probability, but the decision whether or not actually do so will be dictated by national interests not only of the Philippines but also of the ASEAN countries. Sabi niya, when you assail the validity of a law, there has to be someone who is a proper party. Ang kanyang karapatan ay nalabag. Wala pa naman pong ganoon. Yun po yung sinasabi ni Spox Harry Roque. Antayin po natin, tingnan po natin kung paano mapapatupad yan. Ngayon po, mga Tuppercats, ano pong ibig sabihin dito ni Spox Harry Roque? Na meron ng karapatang nalabag. Okay, hindi po ang usapan dito ay hindi po sa pagtatayo ng mga isla ng China sa West Philippine Sea. Hindi po 'yun ang usapan dito. Ang usapan po dito ay yung hindi ko kasi pwede yung yung mga baka sakupin kami, baka ganito, baka saktan kami, etc., etc. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan meron kang actual case. So ngayon, pag lumabag sila doon, let's say, ang mga mangingisda natin ay nandoon.
Tapos hinarang ng mga Chinese Coast Guard, pinagbabaril. Ayun. That's an actual case. Karapatan na yun na nilabag ng China. Pwede na tayong lumaban sa Hague. Ngayon, yung mga tinatayo nilang isla doon, hindi pa siya pwedeng i-categorize na incursion. Hindi pa. Kasi po, EEZ lang po ang pinag-uusapan dito, Exclusive Economic Zone. At hindi pa po natin ine-exercise ang ating exclusive right dun sa EEZ natin. Sayang nga So, dahil lang wala tayong pera. dahil lang wala tayong budget, hindi ma-take advantage yung exclusive economic zone. Pero pag may human rights na nanlalabag, yun nga po, halimbawa, dinukot nila yung mga mangingisda natin, dinetain nila ng walang dahilan. Territory naman natin. So yun, pwede na silang pumunta sa Hague. Yun yung hindi naman sa iniintay, pero let's wait and see. Kumbaga, tingnan natin kung paano gagalaw ang China. Also, hindi raw ibig sabihin na yung paggawa po ng Code of Conduct sa West Philippine Sea, tapos na. Okay? As to whether or not the Code of Conduct is dead, I don't think so po. Yan naman po ay patuloy na tinatanggap at pinag-uusapan ng mga bansa na merong kanya-kanyang claim sa West Philippine Sea. Sabi ni Spock Harry Roque. Tapos tinira na niya si Ontiveros. Sabi niya, kasi sabi ni Risa Ontiveros, tigilan daw niya kanyang pag-aabogado sa China, di ba? So sabi niya, as past president of the Asian Society of International Law, siguro alam ko naman po ang international law. Suplado rin tong si Spock Sabi niya, 15 taon ko po yang tinuro full-time sa UP. Nagkaroon po ako ng advanced training internationally. Okay? Tapos sabi niya, so nagturo daw siya sa UP for 15 years. Ang specialty niya ay international law. So sabi niya, hayaan mo, Senator Risa Ontiveros, if you want, kung gusto mo raw, babalik daw siya sa pagtuturo. Mag-enroll daw siya sa klase niya. Hindi ko lang alam kung ano ang magiging grade mo. Yun lang. Itong dalawang to, nagiging mainit atong dalawang to Parang sarap panoorin Luluto lang ako ng popcorn, wait lang. So yun po ang sinabi ni Spock Harry Roque dyan. Pero syempre, meron bang basihan yung sinasabi ni Spock Harry Roque na hindi po niya pinoprotektahan ng China, no? Hindi po siya nag-aabogado para sa China. Meron naman po. Kasi kinwestiyon niya yung presensya ng isang Chinese dredger sa Bataan. Mali naman kasi talaga yun. Mali kasi talaga yun. So, kinwestiyon niya yan. Sabi ni Spock Harry Roque, sana yun? Ayan. Malapit po iyan doon sa lugar na alam natin kinukuhanan ng black sand dyan sa Zambales. So, nais ko lang malaman, ginagamit ba ito para sa black sand operation dyan sa mga karatig bayan ng Bataan at sinong nagbibigay permiso dito? Hindi naman pupunta yan dito kung walang gumagamit yan. At ang nais kong malaman, sana po mabigyan ng kasagutan ng DENR, ay ginagamit ba itong Chinese dredging vessels na ito para kunin iyong tanging yaman ng Pilipinas at ipadala sa ibang bansa? So yun ang dito problema. So hindi naman nag-aabogado itong si Spock Harry Roque para sa China. So far, sana magtuloy-tuloy. Kasi kinwestiyon niya yung pagkakaroon ng isang dredging dredger sa Bataan. Sino bang naikinabang dyan? Kumbaga baka kasi meron mga kontrata na halimbawa, ako po, negosyante. Gusto ko ng murang labor, kumuha ako ng Chinese dredger para sa akin na negosyante sa Pilipinas. Walang problema yon kasi kung lumalabas, kinuha ko lang siya na empleyado ko. Pero, kung Chinese government ako at nagpadala ako ng dredger sa Pilipinas para gamitin ko sa China or sa interest ng China, ibang usapan. Kaya kailangan pong malaman talaga kung sino ba ang nagpagawa niyan. Pero syempre,
Iba yung kwento ng makakaliwang grupo. Ang kwento nila, ito daw ay kumaga pinapadala ng China para kunin ang natural resources natin. Yun ang kwento nila. Kwento nila yun. Kailangan pa natin i-verify yun. Okay? Pero syempre, hindi papatalo si Risa Ontiveros dyan. Anong sabi ni Risa Ontiveros dun sa sinabi niya ni Harry Roque, ni Spokes Harry Roque, na mag-enroll na lang sa class niya? Anong sinabi ni Risa Ontiveros? Ito. Baka sabihin mo naman, dinidiktahan kita kung anong gagawin mo. Kung mag-aaral ako ulit, hindi sa iyo, sabi ni Risa Ontiveros. Pahiya na kasi. Sayang lang ang tuition ko, ikaw magiging guro sa mga kurso sa international law. Ipantutulong ko na lang sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Pikon eh. Napikon si Risa Ontiveros. Goodness. Diyos ko naman. Ang problema dyan kasi is makikipag-asaran ka. Tapos ang ending, ikaw pa yung pikon. Diba? So sabi ni Risa Ontiveros, Hindi ako mag-enroll sa'yo. Sayang tuition fee. Paano? Napahiya. Parang kasi doon sa statement ni Spokes Harry Roque, no? Parang sinabi ni Spokes Harry Roque na tumahimik ka na lang, wala kang alam. Ako alam ko yung sinasabi ko. 15 years ako nagturo ng international law sa UP. Na-experience ako, may training ako sa international law. Ikaw, Risa Ontiveros, anong meron ka? Wala. O, manahimik ka na lang. Sabi ni JR, kabobohang sagot mo, Risa Ontiveros, gaga. Kung ayaw magpaturo, walang modo. Correct. So, forever siyang tanga pagdating sa international law. Ayaw mong paturo eh. Hindi forever kang tanga dyan. Wala naman kami pakialam, bahala ka. Tsaka, in the first place, mga tabergan, ano bang pinagkukukudahan nito ni Risa Ontiveros? Hindi naman siya chairman ng committee on national security. Kay Lacson yun eh. Unless nag-usap sila ni Lacson. Si Lacson ang chairman ng National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation sa Senado. Committee chairman siya niyan. O chairperson. Ibig sabihin, kung meron mang dapat tumutok sa issue ng West Philippine Sea, hindi si Ontiveros yun. Si Lacson dapat yun. Ano ba yung kay Ontiveros? Iisa ka na nga lang, ang ingay-ingay mo pa. Ang kay Ontiveros, Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Sige nga, Risa Ontiveros, anong klaseng batas ang pwede mong gawin sa pakikialam mo sa international relations natin sa China at ang connection nun sa women, children, family relations at gender equality? Sige nga. Anong connect? May mapagko-connect ka ba doon, Risa Ontiveros? May mapagko-connect ka ba? Kasi ako wala akong makitang connect. Baka si Risa Ontiveros ganun siya kagaling. May nakikita siyang connect. Di ko alam eh. Baka ganun siya kagaling. Nakikita niya yung connection ng West Philippine Sea at gender equality. Di ba? Ganun siya kagaling. Nakikita niya ang connection ng West Philippine Sea at ng women, children, at family relations. Anong ile-legislate mo? Sige nga. Alam niyo mga nakakatawa talaga sa Ontiveros. May nag-comment one time sa video ko. No? Yung last video ko to kay Ontiveros. Sabi niya, ba't pinapatulang mo pa kasi sa Ontiveros kaya lalong sumisikat? Mga Tower Gods. Hindi kasi pwedeng hindi mo pansinin. Bakit? Kasi may mga naniniwala sa kanya. Kung magsalita man ako o hindi, may mga naniniwala sa kanya. Kung hindi ako magsasalita, yung mga naniniwala sa kanya, maniniwala pa rin. Mabuti na magsalita ako kahit sumikat pa siya, at least sumikat siya sa katangahan niya. Okay na yun.
Imagine, iisa yung hawak niya, iisa lang talaga eh. Ano pa ba siya dito? Risa Ontiveros. Ontiveros. Wala na akong makita eh. Oh, wala na. Tama. Isa lang. Balikan pa natin para sigurado. Amy Marcos nga, 3 eh. Oh. Cultural communities, economic affairs, electoral reforms, and people's participation. O, 3. At least yung mga bills yan lumalabas tungkol sa electoral reforms, di ba? Related. Tapos recently, dahil sa economic affairs, kino-question niya yung pagtaas ng presyo ng baboy. Yun ang dapat may ginagawa ka. Yung trabaho mo sa Senado, related doon sa komite mo. Dahil yung kinukuda mo sa Senado, related sa komite mo. Para makagawa ka ng mga batas na relevant doon sa komite mo. Lang ya, kuda ng kuda to si Ontiveros. Lahat na ng topic, sinalihan. Red tagging, ano ba? Red tagging, yung sa UP, yung sa, ano ba? Ito ngayon sa West Philippine Sea. Lahat na ng topic, sinalihan mo. Pati pandemya, sinalihan mo na. Tapos, ang komite mo, Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Yung SOGI bill nga, hindi mo mapasa-pasay. Diyos ko, Risa Ontiveros. Alam natin for 2022 yan. Dahil mag-i-election na, for re-election ba to si Ontiveros? Baka tapos na kasi yung term ni Ontiveros. Kaya nag-iingay. Kakandidato ulit sa senador. Or baka bababa naman siya sa House of Representatives. Hindi natin alam. Okay? Pero, as it stands right now, no, ngayon, lahat ng pinagkukuda niya ay walang relasyon sa komite niya. Kaya wala siyang bill na naipapasa eh. So, bill nga, hirap na siya eh. O di kukuda na lang siya sa ibang mga issue. Kuda siya sa issue ng UPD&D Accord, kuda siya sa issue ng West Philippine Sea, kuda siya sa issue ng what do you call this? Immigration, ng BI, kuda siya sa issue ng red tagging. Bakit? Kasi yung SOGI mismo, hindi niya maipasa. Kanya kanya talaga yun. Hindi niya maipasa. Kailangan niyang pabida. O di tinira niya ngayon ng BI. Bakit? Yun ang pinakamadali eh. Marami talagang corruption sa BI. O yun, for re-election daw, sabi ni Jem Manalaysay. For re-election daw si Ontiveros. Kaya nag-iingay. Kaya lagi din siyang binabanatan ni Kaya lagi din siyang tinitira ni pangalan nito ni Secretary Roque. Although syempre, ulitin ko, hindi ako fan ni Sec Roque, ni Spox. Actually, kung tutuusin, mas gusto ko si Spox Panelo, no? Si Sec Panelo kaysa kay Sec Roque. Pero, kahit paano, hindi mo pwedeng maliitin yung experience ng tao sa international. Alam niya sinasabi niya. Actually, pati si Teddy Locsin, tinitira ngayon tong si Sec Roque. Pero alam naman natin si Teddy Locsin, walang yun. Kahit sino titirahin. Pero hindi ko mamaliitin ang credentials ito ni Sec Roque. Hindi man ako fan, hindi ko rin siya pwedeng maliitin. International law yan. Complicated yan. Kaya nga alam niya yan. Pinag-aralan yan. 15 years na niyang pinag-aaralan yan. So, basically, alam na niya yung mga sinasabi niya. Kaya pahiya to si Ontiveros. Aral ka ulit. Balik ka. Aral ka ha. Enroll ka sa akin. Para matuto ka ng konti. Napahiya. Hindi na yata ayaw niya mag-enroll. Ayan, mga Tabercats, maraming pong salamat for joining us tonight. Maraming pong salamat sa almost 700, 820 na nanood po sa atin tonight. Na-appreciate po natin yan ng sobra. Huwag niyo po kakalimutan mag-like, share, and subscribe po sa akin channel. Nandyan lang po sa baba ang aking like, share, and subscribe button.
Also, mga Tabergods, please help me po by sharing our videos. Pa-share po yung mga replays po natin dahil malaki po na itutulong po nun sa atin. Sa atin pong YouTube journey. At mga Tabergods, pray for my first 100k subscribers. Konti na lang. Parang 83,000 na lang na ako ngayon. So, konting-konti na lang. No? At pag-pray nyo po na umabot tayo ng 100k. Okay? Uy, si RDSM, birthday daw niya yesterday. Shoutout sa iyo, RDSM. Okay? And Ronnie and Tess Tesoro, shoutout din po sa inyo. Maraming po salamat for watching tonight. Okay? From Canada. Okay? So mga Tower Gods, sa mga OFWs po na kilala natin, nanonood po sa atin, God bless your work for today. Sa mga nasa Pilipinas po, God bless your rest. I'll see you all tomorrow, 11 p.m. Mga Tower Gods, bukas first hearing ng anti-terror law sa Supreme Court. Ito na. Ito yung iniintay ko. Bukas, abangan nyo yan. Pag-uusapan natin yan bukas. Ha? So, mga Tabergods, I'll see you all tomorrow on our next Coach Jarrett Live, 11 p.m. God bless you, and I'll see you all tomorrow. Bye, everyone.